Hello and welcome to my channel. So we're going to play some pixel anime game, namely Pixel Battle. So sa mga nahilig sa anime games o gacha games dyan, ito na yung laro na pinakahihintay nyo. At sa mga nakakaalam ng larong ito, so sundan na lang natin yung gameplay na gagawin natin ngayon. So sa mga bago pang nakakaalam na itong larong ito, ay hopefully makakuha kayo ng tips and tricks sa larong ito. So ilagay na natin ang ating pangalan at kunin na natin yung ating deluxe gift box sa ngayon. And as always, lagi talaga may tutorial sa bawat laro na ating nilalaro dito sa mobile phones natin, such as this one. And let's try summoning our first summon hero. At yun, si Nami ang ating makukuha. Nilagay natin siya sa lineup sa ating adventure and challenge boss. So ang goal natin sa oras na ito ay syempre makaabot ng level 25. So sa mga F2P dyan, pwede tayo makaabot ng level 25 kahit hindi ka mag-recharge. But if you are a P2 win na player, ay pwede ka rin makaabot pa rin doon sa ganong level. So let's synthesize Black Rock Shooter. So sundan natin ulit yung ating tutorial. Pinagtataka ko lang bakit talaga Satoru Gojo ang pangalan niyan instead of Inori. So si Inori po ay sana siya. So sa mga hindi nakakaalam kung nasaang anime si Inori. So si Inori po ay ang heroine sa anime na Guilty Crown. So isa po siya sa paborito kong anime na kung saan may drama. Well, drama naman talaga siya and may halong action. So sa mga mahilig sa ganung genre, pwede nyo pong i-search yung Guilty Crown. And tapos po yun. Isang season lang siya, buong season series, I think. Hanggang episode 22 lang yata siya or 23. But I can assure you na maganda yung anime na yun. Okay, let's follow the tutorial now. Challenge boss. So again, kailangan natin makapot na level 25, but since we're going on making a 15 video YouTube video, siguro hindi natin siya maaabot ng ganun, but hopefully ay makasunod pa rin tayo sa itong larong to. So ito yung mga goddess, so kailangan pa rin natin to, kailangan natin siya ilagay. So may advantage ka pa rin kapag mayroon kang goddess na nilagay sa inyong lineup. So kailangan mo pa rin kumuha, sundin or tapusin yung mga quest or task para lang makuha yung goddess task na yun. Okay, so hindi ko muna talaga sila pinalevel. May laman natin kung sino yung ating mga unang mga hero na makukuha dito. And also lalagay ko rin yung mga current codes na kasalukuyan talagang gumagana, even yung mga permanent codes, because as always sa mga gantong laro talaga meron talaga mga codes at ilalagay ko siya dito. So pwede nyo na lang din siyang sundin sa mga bago pa lang
na maglalaro nito. Okay, challenge boss. Siguro hanggang chapter 20 lang tayo dito sa... Hanggang chapter 20 lang tayo. Siguro dito. So, kailangan nating tapusin yung larong ito. Sa mga susunod na video, syempre tatapusin natin yung mga ibang task, and susundan natin, ituturo ko sa inyo yung mga ibang tips and tricks sa larong ito. Okay, so ayun, sa mga gustong mag-top up dyan, ito talaga yung napakamurang kunin. So malaki din yung makukuha nyo doon. So light and dark attribute yung makukuha nyo doon. So sa ating first gift code, as always, lagi talaga may VIP 666. So next code is VIP 777. Nextly VIP 888. Fourth, VIP 999. Okay, so sa panglimang code natin ay ang Pixel Heroes without E sa Heroes. Okay, so Pixel 4 na 6. Okay, Pixel 4 na 7. Next is Pixel 4 na 8. And now Pixel 999. 9, 4 na 9. And lastly, yung weekly gift code ngayon. So yung unang weekly gift code po is F38 MSYW. So ito po yung weekly gift code. So ngayon, kasi bago pa lang yung laro to, so ito yung pinakaunang gift code nila. So tatanggalin muna natin yung animation para hindi mag-lag. Okay, so ayun, kunin natin ito bago tayo draw ng ating mga unang heroes or anime characters. Let's take this one, and this one. So yun, also kailangan natin to kunin to, guys. So kailangan talaga natin ng gold resources din dito. Kailangan may sacrifice ng diamond. So nasa event din yan. Papakita ko sa inyo once na ma-access natin yung event na yun. Ang ganda ng ano yun, kaso mga mahal. Well, I have my previous server or a main server na ginagamit ko. So VIP 5 siya, and I'm currently top 2 rank sa larong yan. And let's see, so may mga UR heroes din dito, guys. Sila Shinobu, ayan talaga yung gusto ko makuha. Si Ainz Ulgaun, si Aizen, also si Ishtar. So mostly si Ishtar talaga ang nakukuha dito. So kung papalarin ka, makukuha mo rin sila Aizen, Shinobu, or si Ainz Ulgaun. And let's see, we got Roxy SDF. So Roxy SSR plus, higher than just SSR character. So papakita ko rin sa inyo kung ano stats na meron sila. Okay, we got Ursa. Magandang tank yun.
And okay, next would be, let's see, oh, Gaara. Okay, so sa bawat 10, sa ikatlong 10 times talaga na score, automatic may sulat ito mga kuha. Uy, Akame. And then, meron na tayong isang light attribute sa agad. So, napakagandang start ng ating gameplay ngayon. Dahil nakakuha tayo ng maraming SSR characters. So, mostly 5 lang talaga yung mga iipon mo. Kasama na si Luffy doon. And, we're lucky enough. Para magkaroon ng ganong karaming SSR heroes. Now, let's see. May nakita ako nila yun, no? Nakuha niya si Iris Allgown. Mastig. Sana all. Okay. Anyway, let's proceed. Kita nyo, 8 yung ating SSR. At yung papakita ko sa inyo na hindi din maganda. Well, mababa yung stats na meron sa SDET. Total stats na meron sa SDET. So, same as other heroes or character here. Tulad nila Lucy, nila Inosuke, at iba pa. So, kahit SSR sila, mababa yung kanilang stats. So, ito muna yung ilalagay natin sa lineup natin sa ngayon. And, syempre, kailangan talaga natin silang levelin. At kunin natin tong goddess na to para sabay natin gawin kong main DPS natin si Akame. Actually, napakagandang main DPS. So, may skill kasi siya na immune siya sa control, hard control effects. Kapag ginamit niya yung skill niya na yun, immune siya sa lahat ng hard control effects. At dun sa passive niya, na ika-4 na skill na passive niya, which she can build a rage status. So kapag nag-build or napuno yung na bawat times na inaatake siya, nagkakaroon siya ng rage status. So bawat rage status na yun, yun na yung nagbibigay talaga. Kumbaga, yun yung nagbibigay kung ilang atake yung gagawin niya. Like for example, 10 yung na-build niya, which is yun talaga yung limit ng kanyang rage status sa passive niya. Kapag naka-build up siya ng 10 ganun, gagamit siya ng ulti ng 10 beses. Kumbaga, bawat atake, mga 10 slash, yun yung gagamitin niya. Yun yung gagawin niya. So, I think we've covered everything as of the moment. Siguro, kunin muna natin ito. Kunin muna natin mga stuff here. And I think dito muna tayo sa ngayon, guys. And hoping to see you in my next video. Take care and bye-bye.